At habang nakatayo po ako sa inyo, ako po'y magsasabi na binago ng Diyos ang buhay ko at patuloy na binabago sa araw-araw. So ngayon pong umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan ko pong The Day Everything Changed. The Day Everything Changed. Isang biyernes nga po ng hapon, 2,000 years ago or more, habang nakapako po si Jesus sa krus, nagdilim ang kalamitan. At doon po sa book of Matthew chapter 27 verse 54, sinabi po ng isang Roman centurion, kasama niya po yung kanyang mga sundalo, na this man truly was the Son of God. Ang taong ito ay talagang anak ng Diyos, na bago ang buhay na nun. Ngunit meron pa pong mga nangyari sa hapong iyon, ang hindi po basta nabibigyan ng pansin, maging sa kasalukuyan. Isang pangyayari po na nagpahayag ng mabuting balita kahit na wala isa man pong salitang nasabi. So, bubuksan po natin ang ating mga Bibles kung may dala kayo sa book of Matthew chapter 27 verses 51 to 53. Ito po magiging teksto natin. Matthew chapter 27 verses 51 to 53. Babasahin ko po sa inyo, makinig po kayong mabuti. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, from top to bottom. The earth shook, rocks split apart, and tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. Verse 53, they left the cemetery after Jesus' resurrection, went into the holy city of Jerusalem, and appeared to many people. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at banal na salita. Isinulat po ako ni Matthew, one of the disciples of Jesus, ang tatlong supernatural signs noong sandaling namatay po si Kristo. Sa umaga po ito, pag-aaralan po natin ang kahulugan ng bawat isa rito. At sisimulan po natin doon po sa number 1, the torn veil. Yung napunit po yung kurtina, na ayon po sa mga disciples o maging mga Bible scholars po ay mga 4 na pulgada ang kapal. Nakakita na ba tayo ng kurtinang 4 inches thick? Wala pa akong nakitang gano'n. Pero nakagawa po sila ng 4 na inches thick. Then, ito po actually ay nandun sa templo at ito po ay napulit mula sa pinakaitaas hanggang sa pinakaibaba. May nagsasabi rin po na kahit 2 kabayo na yung isa papunta sa kaliwa, yung isa papunta sa kanan, at sila po ay patatakbuhin ng mabilis, hindi kakayanin punitin yung kurtina nito. Pero kahit tao pong gumawa nun, hindi niya kayang punitin. So masasabi po natin talaga, ito po ay ginawa ng Diyos na buhay. Okay? From top to bottom. Now, ang veil or kurtina po sa loob ng templo, ang naghihiwalay po doon sa tinatawag na holy place at saka holy of holies. Nakikinig pa ba kayo? Mahalaga po ito Kasi doon sa templo, kagaya po ng tabernacle ni Moses, nakahati po ito sa 3 mga compartments. Ang una po yung labas, ito po yung tinatawag na sa Old Testament ang altar court. Dito po nila actually pinapatay yung mga hayop na inaalay nila, pinadadanak ang dugo, pagkatapos makapag-alay para bilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan, pumapasok na po sila doon sa inner court. At pagkatapos, yun naman, walang nakakapasok doon sa most inner place, okay? Yung sa inner sanctum na tinatawag. Maliban po doon sa high priest o yung sa punong saserdote. At nakakapasok lamang po siya doon once a year. At kapag hindi po siya maging maingat sa kanya pong puso, sa pagpasok niya sa most holy place, kaya meron po siyang kalimbang dito sa kanyang paa habang naglalakad At pinakikiramdaman siya ng mga tao sa holy place kung kumakalimbang pa ba yung nakasabit sa kanyang paa o hindi na. Pag hindi na ito kumalimbang, alam nila patay na ang kanilang punong saserdote. So, sa temple naman po, ito yung outer court. Tapos ito naman po yung sa susunod na hakbang, ito po yung tinatawag na holy place. At nahahati nga po ang holy place dun sa tinatawag na most holy place or the holy of holies. Okay? So yung tabi na yun, yung kurtinang yun, ang ika na nagsisilbing hadlang para makapasok ang sinuman dahil oras na makapasok sila doon, tiyak na mamamatay po sila. Kailangan punong saserdote lamang. Taon-taon yan ginagawa. So doon po sa book of Exodus, basahin po natin ang nakasulat sa verse 33b ng chapter 26. This curtain will separate the holy place from the most holy place.
So yun ang kanya pong function. Yun ang kanyang pagkakadesenyo. Yun ang kanyang purpose. At sabi ko nga po kanina, tanging yung high priest lamang po ang nakakapasok sa Holy of Holies. Isa lang ang makakapasok doon. Minsan lang sa isang taon. Now, ito po'y maliwanag, kagaya ng sinabi ko po kanina, nagawa po ito ng Diyos at hindi po ng tao. Parang kung sinasabi po ng Diyos na sa pamamagitan ng dugo ng aking anak, makakapasok na kayo sa aking presensya. So may access na ngayon. Hindi na kagaya ng lumang tipan, hindi na kagaya ng panahon ni Kristo, kasi nung nahati yon ay nagkaroon na ng access lahat ng mananampalataya. The torn veil made God's presence accessible. Doon po sa book of Hebrews chapter 10, verses 19 and 20, mababasa po natin, and so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place by the blood of Jesus. Noong unang pong panahon, Old Testament times, hindi makakapasok sa holy place kung walang pagdanak ng dugo ng hayop. Pero alam ng Diyos na hindi po sapat ang dugo ng hayop para mapatawad tayo, malinis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kinakailangan po ng isang perfect blood without blemish. At ito po yung blood of the Lamb of God who takes away the sins of the world. That means the blood of Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin, hindi po natin kailangan ng mga priest o mga pare, rituals at sacrifices para makalapit po tayo at makapasok sa presence ng Diyos. Sapat na po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.